Ja Morant, halimaw ang pagbabalik. Damian Lillard, gumawa ng kasaysayan sa Bucks. Pagkapanalo ng Warriors dahil kay Curry, merong sumunod na good news. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng high quality running shoes, Adidas Fashion mga kaibigan, mabibili lamang sa halagang 1,299. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high quality shoes. Si Ja Morant ay hindi binigo ang NBA mula sa kanyang pagbalik matapos nga nitong ginugol ang huling 25 games sa suspension. Iniwan niya ang mga negatibong bagay na ito sa nakaraang 6 na buwan sa likod sa kanyang 34 points kasama na ang game winner buzzer beater para buhatin ang Grizzlies sa panalo over sa Pelicans na na-overcome ang 24-point deficit. Mga fans at mga manlalaro ay mayroong halo-halong reaksyon. Si LeBron ay kabilang na rin sa unang nag-react at patuloy na ipinakita ang suporta para kay Morant. Ang fellow suspended NBA player na si Draymond Green ay nagpadala rin ng well wishes mga kaibigan para kay Ja Morant. Iilang mga fans ang nag-joke patungkol kay Morant na nagawa ang clutch na ito sa unang laban kasama ang classic scene. Kahit na itong si Bill Simmons na siyang nagbigay ng kritiko kay Morant noong huling taon ay wala nang ibang nagawa kundi namangha sa performance ngayon nitong ni Ja Morant. Ang Grizzlies ay tila ang kupunan na nakita ngayon na napagmay-ari ang 6-19 win-loss record para sa kanilang first 25 games sa unang kalahati sa season. Ang second quarter ay nakitang ang Memphis na nahulog sa 24-point deficit na siyang nakaahon at naipanalo ang laban. Bagaman tinasok nila ang 19-point deficit sa final 2 quarters. Si Morant ay umiscore ng 34 points kasama na nga rin dito ang 6 rebounds at 8 assists. Siya ay maayos na nakapaglaro mula sa 25-game layoff. Ang Pelicans ay hinayaang masayang ang labang ito at si Zion Williamson ay ang isa sa dapat sisihin sa pangyayari sa kabila sa mahinang Grizzlies frontcourt. Ang kanyang 13 points ay sadyang hindi naging sapat kasunod kay CJ McCollum at Brandon Ingram na siyang pinangunahan ang team sa pagkatalo. Ang Grizzlies playoff chances ay tila naging mahirap na ngayon sa Grizzlies bago pa man nila sinimulan ng laban. Ang 7-19 win-loss record ay bihira lang sa isang kupunan na makakaahon. Ang kasalukuyang napanghawakan ngayong number 10 seed sa Western Conference ay nakaprojected na kailangan nilang may panalo ang 44 games. Kaya inaasahan ang Grizzlies ay kailangang may panalo ang 37 games sa natitirang 46 games at kitang-kita na ito ay napakalabis na trabaho para sa Memphis. Si Morant ay nakapag-put up ng All-NBA caliber number stats noong huling taon. Ang tanging huling bagay lamang para sa mas malaking tsansa na maisalba nila ang season ay ang mag-focus sa kanyang sarili. Ngunit base sa kanyang naging performance ngayon, sinusubukan niya ang lahat para manalo sa abot sa kanyang makakaya para magawa ang miraculous run sa playoff. Sa kabilang banda naman, si Damian Lillard ay nakapagtala ng season high 40 points, 19 sa first quarter, at ang host Milwaukee Bucks ay pinataob ang short-handed San Antonio Spurs sa score na 132-119 sa araw na ito. Ang Milwaukee ay naipanalo na ang 5 magkasunod na laban, habang ang Spurs naman ay nakuha na ang 20th game loss mula sa kanilang huling 21 games. Ang San Antonio ay naglaro na wala ang phenom na si Victor Wembanyama na mayroong right ankle para sa pangalawang beses sa season ito. Ang Bucks ay dinomina ang first 7 minutes at hindi na pinagbigyan ang Spurs. Sila ay lumamang ng 13 points halftime at 24 points naman para sa third quarter. Si Bobby Portis Jr. ay dumagdag ng 23 points at 10 rebounds para sa Bucks, kasama itong si Chris Middleton na naitama ang 17 points, Brook Lopez na mayroong 14 points at nakapag-recorded ng 6 na blocks, at Giannis Antetokounmpo na siyang nakapag-rack up ng 11 points, 14 rebounds at season high 16 assists. Naging maganda naman ang laban sa pagitan ng Golden State Warriors at ng Boston Celtics. Ang Warriors head coach ay pinanood itong si Stephen Curry na naipanalo ang 4th championship, 2 MVPs at isang finals MVP na kung saan dito ay nakikita
ang mga signature performance nito sa kanyang legendary career. Ang opponent ni Curry sa instant classic sa Game 4 Finals noong 2022 ay ang Boston Celtics. Sila ay muling naglaro sa bahay sa harapan ng rabid crowd. Si Stephen Curry ay matahimik na naging dominante sa thrilling 132-126 na panalo ng Warriors over sa Boston Celtics sa Chase Center. Siya ay sinalba ang team kung kakailanganin ito ng lubos. Pinangunahan nga niya ang dub sa comeback kasama ang 13 points sa fourth quarter at nakuha ang best victory sa season sa pamamagitan sa kanyang ridiculous 3-pointer sa late extra possession na kung saan tumindig ang balahibo ng karamihan at hindi makapaniwala sa nasaksiyan. Ngunit para kay Kerr, siya ay hindi na nasurpresa sa clutch magic na ito. Tulad rin sa miyembro ng Love Nation, ang iba rin sa buong mundo ay nasanay na kay Curry na ginagawa ito. Na ayon pa nga kay Kerr, hindi na ako nasurpresa. Ang tirang iyon ay nakakabaliw. Ang catch and shoot sa arc. Ngunit buong tiwala akong papasok iyon. Maging ayon kay Kerr, ang paniniwala ng halos fans ay papasok rin ang tirang iyon. Si Stephen Curry ay isang magical, hindi mo may paliwanag dahil ito na nga raw ang bagay na lagi nitong ginagawa. Si Curry ay nakapagtapos sa laban kasama ang 33 points, 3 rebounds at 6 assists sa kanyang 11 out of 21 shooting overall na may 6 out of 10 mula sa deep. Ang kanyang malaking gabi ay nagmula pa ito sa bigong maitama ang isang pirasong 3-pointer sa labis na pakikipaglaban sa pagkapanalo ng Warriors kontra sa Portland Trail Blazers. Ang unang pagkakataon na nagtapos ang 268 leg record na laban mula kay Stephen Curry na hindi ito nakapag-connecta ng tres. Ang naging matamis para kay Curry sa ngayon para sundan ang disappointment na ito ay ang nagmarka sa third straight win ng Golden State Warriors, ang much needed streak. Ito ay nangyari sa panahong nasuspende itong si Draymond Green sa gitna sa malaking paghihirap ng Warriors. Si Klay Thompson ay naging malinaw rin ngayon na nawala na sa kanyang kalawang matapos nga itong unti-unti nang nagbalik sa kanyang dating shooting form. Siya ay umiscore ng 24 points at naitama ang 6 na 3-pointers laban sa Boston. Ito na ang pang-apat na magkasunod na laban na siya ay na-reach ang puntos na ito habang naitama ang at least 4 3-pointers. Si Jonathan Kuminga ay patuloy rin na nagkaroon ng strong performance nitong kasalukuyang paglalaro nila bilang starter. Habang ang rookie na si Trayce Jackson Davis ay inani ang more minutes at muling nakapagdala ng enerhiya para sa team. Kitang-kita na ang Warriors sa ngayon ay nagtungo na sa tamang direksyon kasama ang mga iilang oportunidad na sila ay aakyat sa Western Conference standing. At good news, siyam sa kanilang susunod na 10 laban ay gagawin sa bahay. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa nangyayari ngayon sa Warriors? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.